Alright, so isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Okay. So hi, future LPTs and top-notchers. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At welcome sa ating live session for Filipino Majorship. Alright, so marami nang nandito. So once again, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Okay, kindly tag and mention your friends nang sa gayon ay sabay-sabay kayong papasa at mag-o-taking. Okay, kasi yung goal natin, no one should be left behind. Kaya kung mahal mo kaibigan mo, then please mention and tag your friends. By the way, this is a public live and later on ay ipa-private po natin to at only members can access. Kaya sa mga hindi pa po naka-join sa ating exclusive review group, ay pwede pa ho kayong humabol sapagkat lahat ng sessions is recorded kaya pwede nyo pong balikan anytime. Okay, so ilang days na lang, board exam nyo na, and I hope by now ay nakapag-start na ho kayong mag-review kahit papaano. Okay? Huwag nyo kong tinitake for granted ang ating majorship. It's because ang majorship is 40% of your overall rating. Okay? Kaya huwag nyo kong tinitake for granted. So sige, so since marami na tayo, so let's start. So disclaimer lamang po that all contents and intellectual property belong to the rightful owners. No copyright infringement is intended and it is for educational purposes only. Okay, so here is our reference. Okay, the first one is Komunikasyon sa Akademikong Filipino. May akda. We have Lidedeca Leison, Godfrey Montera, Geraldine Rivamonte, Aveta Perez, Rowena Largo, at Romeo Macan. So another reference from Scribe, at of course, the rest of the questions are self-made. Okay, sabi ni Ma'am Jamaica Niem, good morning Ma'am Joyce, major ang humugot pataas ng rating namin. Nakakamiss maging keyboard warrior. Okay, congratulations po ma'am. Si Ma'am Jamaica is pumasa last March 2024. Alright, so let's start with question number 1. Si Binibining Kim ay nag-aaral habang nakikipaglaro sa kanyang aso na si Hafot. Anong uri ng pakikinig ito? Is it letter A, the marginal or passive na pakikinig? Letter B, the masigasig na pakikinig? Letter C, mapanuring pakikinig? Or letter D, malugod na pakikinig? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 1? Pakikomento ho. Alright, I see a lot of letter A. Ano yung context clue na pwede ko nating i-highlight? Again, bakit letter A alpha ang inyong sagot? Ano yung context clue na pwede po nating i-highlight? Sige, again, ano yung context clue na pwede ko nating i-highlight? Siya ay nakikinig habang nakikipaglaro sa aso. Again, nag-aaral habang nakikipaglaro sa kanyang aso. So that is, sige, I see a lot of letter A at may iilang sumagot ng letter C. For this one, this is letter A alpha ho ang tamang sagot. Again, this is letter A alpha ang tamang sagot. Ito ay marginal or passive na pakikinig. Pag sinabi ho nating marginal or passive na pakikinig, ito ay pakikinig na isinasagawa kasabay ng iba pang gawain. Again, ito ay pakikinig na isinasagawa kasabay ng iba pang gawain. So same with the example here. Same with the tanong. Si Binibining Kim ay nag-aaral habang nakikipaglaro sa kanyang aso. So may ibang ginagawa. So this is letter A alpha ho ang tamang sagot. Okay, i-ratio natin ang iba't ibang choices. So pag sinabi nating mapanuring pakikinig, ito ay isang pakikinig na nagsusuri at naghahatol sa kawastuhan ng mensaheng napakinggan. Again, mapanuri, nagsusuri. Okay, kapag sinabi nating malugod na pakikinig, ito ay pakikinig na isinasagawa ng may lugod at tuwa sa isang kwento, dula at musika. Malugod, isinasagawa ng may tuwa at lugod. Okay, yun lang yung tatandaan natin. Kapag sinabi nating masigasig na pakikinig, ito ay pakikinig na hanggat maaari ay malapit ka
sa nagsasalita para sa ganap na pag-unawa sa nilalaman ng usapan. Again, sa masigasig, ano yung tatandaan natin? Ito ay pakikinig na dapat ay malapit ka sa nagsasalita. Okay, sige, irasyo nga natin. Okay, ito ay pakikinig na isinasagawa ng may lugod at tuwa. Anong uri ng pakikinig ito? Again, ito ay uri ng pakikinig na isinasagawa ng may lugod at tuwa. Ano yan? Is it marginal, mapanuri, malugod, or masigasig? Sige, sagot-sagot. It's because the more that you interact, the more na mas matututo kayo. Again, isinasagawa raw ng may lugod at tuwa. So that is malugod na pakikinig. How about ito ay pakikinig na isinasagawa kasabay ng iba pang gawain? Again, anong uri ng pakikinig na kung saan ito ay isinasagawa kasabay ng iba pang gawain? Okay, again, anong uri ng pakikinig na kung saan ito ay pakikinig na isinasagawa kasabay ng iba pang gawain. So that is, okay, very good, marginal or passive na pakikinig. How about ito ay pakikinig na hanggat maaari ay malapit ka sa nagsasalita? So your answer would be masigasig na pakikinig. Kapag ang tanong naman, ito ay pakikinig na nagsusuri at naghahatol. Mayroon na yung clue, nagsusuri at naghahatol. So your answer would be mapanuring pakikinig. Alright, so let's proceed with our question number 2. Okay, andito si Ma'am Robs. Okay, good morning, Ma'am. Sige. Okay, number 2, ito ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. Is it letter A, pagbasa, letter B, pagsasalita, letter C, pakikinig, or letter D, pagpapasya? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 2? Pakikomento ho. Okay, ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Diba? Context clue will lead you to the correct answer. Okay, sabi ni Sir Mike, ang context clue is nakalimbag. Okay, pwede. Ang context clue natin dito is, okay, ito ay mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. Again, titik at simbolong nakalimbag sa pahina. This is letter A, alpha ho, ang tamang sagot. Okay, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. So sige, irasyon natin ang 5 makrong kasanayang pangwika. Una, we have pakikinig. So pag sinabi natin pakikinig, ito ay isang aktibong proseso sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip. Okay, andyan na yung clue. Pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig. Kaya ito ay pakikinig. Ang pagsasalita naman, ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama. Again, kapag maihayag ng tao ang kanyang paniniwala, ideya or nadarama, that is pagsasalita. Okay, wait for a while. So, sige. Ang ikatlo naman is we have, okay, pagbasa. So, pag sinabi nating pagbasa, ito ay interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Again, nakalimbag, that is pagbasa. Another na context clue na tatandaan natin sa pagbasa, ito ay masalimuot na prosesong pangkaisipan. So, bakit nga ba sinasabi na ang pagbasa ay isang masalimuot na prosesong pangkaisipan? Sapagkat dito ay aktibong nagpaplano ang mga mambabasa at nagdedesisyon at nag-uugnay ng mga kasanayan at estratehiyang
nakakatulong sa pag-unawa. Again, ang mambabasa ay aktibong nagpaplano at nag-uugnay ng mga kasanayan para maintindihan yung binasa. Kaya ito ay sinasabi na masalimuot na prosesong pangkaisipan. So ang pagsulat naman, ito ay comprehensive na kakayahang naglalaman ng wastong gamit ng gramatika, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan at iba pang mga elemento. Again, pagsulat. So ano yung tatandaan natin? Ito ay naglalaman ng wastong gamit ng gramatika at talasalitaan. That is pagsulat. So pag sinabi nating panunuot, ito ay proseso ng pagmamasid. Pagmamasid, panunuot. So yun lamang po. Again, ano-ano nga ulit yung 5 makrong kasanayang pangwika? Sige, pakikomento nga po kung ano yung 5 makrong kasanayang pangwika. Okay, we have pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at panonood. I-memorize niyo ko yan. And now, let's proceed with the next question. Ito ay pagpapalitan ng ideya or pakikipag-usap upang makapagbahagi ng impormasyon ukol sa isang bagay. Is it letter A, pagsasalita? Letter B, pagsulat? Letter C, pakikinig? Or letter D, pakikipagtalastasan? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Okay, may sumagot ng letter D. How about the others? Okay, letter D din ang sagot ni Sir Mike. Alright, so I see a lot of letter D at, of course, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Ano yung context clue natin? Again, ano yung context clue natin? Ito ay pagpapalitan ng ideya. Okay, pag sinabi natin pagpapalitan ng ideya or pakikipag-usap, meaning two-way communication. Kumbaga, may pagpapalitan ng ideya. Two-way communication, that is pakikipagtalastasan. Kasi pag sinabi natin pagsasalita, that is one way lamang. Yun ay para maihayag lamang ang iyong saloobin or ideya. Pero the question kasi dito is, ito ay pagpapalitan ng ideya. Kaya for this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay, this is pakikipagtalastasan. Pagpapalitan ng ideya is a two-way process. However, sa pagsasalita, it is a one-way process. Pwedeng salita ka lang ng salita, tapos yung nakikinig ay walang naintindihan. Okay, for this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay, next, ito ay isang masalimuot na prosesong pangkaisipan na kung saan ang mambabasa ay aktibong nagpaplano, nagdedesisyon at nag-uugnay ng mga kasanayan at stratehiyang nakakatulong sa pag-unawa. Is it letter A, pagsulat? Letter B, pagsasalita? Letter C, pakikinig? Or letter D, pagbasa? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 4? Pakikomento ho. Okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter D. Sige, ano yung context clue natin? Nasabi ko na po to kanina, masalimuot na prosesong pangkaisipan. So that is, of course, I see a lot of letter D at letter D delta ho ang tamang sagot. Okay, this is letter D delta ang tamang sagot. So bakit nga ba sinasabi na masalimuot? Sapagkat yung mambabasa ay aktibong nagpaplano at nagdedesisyon at nag-uugnay ng mga pangyayari nang sa gayon ay maintindihan nila ang daloy ng kwento. Kaya for this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay, ano nga ulit yung tatandaan natin pag sinabi nating pagsulat? Again, ano yung tatandaan natin pag sinabi nating pagsulat? Context clue lang. Pagsulat, so that is, yaan ay comprehensive na kakayahan na naglalaman ng wastong gamit ng gramatika. Kapag may wastong gamit ng gramatika, that is pagsulat. Okay, wastong gamit ng gramatika, pagsulat. How about pagsasalita? Ano yung tatandaan natin pag sinabi nating pagsasalita? Okay, pakikomento. Again, ano yung tatandaan natin pag sinabi nating pagsasalita? Okay, so ang tatandaan po natin ito ay kakayahan
ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala, or saloobin. Again, kapag pagsasalita, maihayag ng isang tao ang kanyang ideya, na darama, or saloobin. How about pakikinig? Ano yung tatandaan natin pag sinabi nating pakikinig? Pakikinig, meaning ginagamit ang sensoring pandinig, kaya pakikinig. Okay, kapag sensoring pandinig, that is pakikinig. Aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig. Yan ay pakikinig. Okay, sige. Ang bilis mag-type, so let's proceed with our next question. Siya ang pinaka-epektibong tagapakinig sapagkat hindi lang tenga ang ginagamit niya kundi pati utak. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain. Is it letter A, the forward watcher? Letter B, the two-eared listener? Letter C, the tiger? Or letter D, the BCB? Ano ho ang inyong kasagutan for question number 5 or number 6? Okay, number 5. Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Alright, I see a lot of letter B. So, bakit letter B, bravo, ang inyong napili na sagot? Hindi ba worth the rest si letter A? Sabi ni Sir Miko, sure po ako sa letter B. So, sige. Again, ito ay pinaka-epektibong tagapakinig. Pinaka-epektibong tagapakinig. So, that is two-eared listener. Again, that is letter B, bravo ho ang tamang sagot. However, pag sinabi kasi nating forward watcher, siya naman yung pinaka-epektibong tagapanood. Again, kapag ang tanong is pinaka-epektibong tagapanood, that is forward watcher. Kapag pinaka-epektibong tagapakinig, that is two-eared listener. So for this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, pag sinabi naman nating tiger, sila yung uri ng tagapakinig na naghihintay lamang na magkamali yung nagsasalita. Again, ang tiger, sila yung tagapakinig na naghihintay lamang na magkamali yung nagsasalita. Handang manaklaw kapag nagkakamali. Okay, si BCB naman, siya yung uri ng tagapakinig na abala sa ibang gawain. Maraming ginagawa. Okay, busy, from the word busy, meaning abala sa ibang gawain. Okay, nakuha ho ba? Sige. Next question tayo. Siya yung pinaka-epektibong tagapanood. Nanunood siya gamit hindi lamang ang kanyang mata, kundi pati na rin ang kanyang utak. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain. Okay, is it letter A, the forward watcher? Letter B, discriminativo? Letter C, casual or panlibang? Or letter D, critical? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Alright, sabi ni Ma'am says, oh, perfect si Tiger. Parang ganon. Again, andyan na yung clue, pinaka-epektibong tagapanood. Tagapanood, so your answer would be letter A, alpha ho ang tamang sagot. Again, this is letter A, alpha ang tamang sagot. Kapag pinaka-epektibong tagapakinig, that is two-eared listener. Kapag pinaka-epektibong tagapanood, that is the forward watcher. Okay? So, basahin niyo kung mabuti ang tanong sapagkat sa isang salita lang ay pwedeng mabago ang sagot ng isang katanungan. Sayang ang 1 point. Okay, and now let's discuss the iba't ibang uri ng panunood. Una, we have the discriminativo. So, sila yung paggamit. Ito yung paggamit ng opinion or prejudice sa panunuri. Discriminativo, again, paggamit ng opinion or prejudice sa panunuri. Ang casual or panlibang naman, ito yung informal na pamamaraan at hindi nagbibigay ng focus sa detalye. Kapag hindi nagbibigay sa focus ng detalye, that is casual or panlibang na panunood. However, pag sinabi natin komprehensibo, ito ay nagpapahalaga lamang sa mensahe at hindi sa ibang detalye. Again, komprehensibo, nagpapahalaga lamang sa mensahe at hindi sa ibang detalye. Ang critical naman na panunood, ito yung gumagamit ng pagbubuo or ng hinuha
mula sa detalye upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa or pagsusuri sa paksang napanood. Kapag mayroong makapag-analyze or makapagsuri, that is critical na panunood. Okay, ang forward watcher naman, siya yung pinaka-epektibong taga-panood. So bakit nga ba? Sapagkat ginagamit niya hindi lamang ang kanyang mata, kundi pati na rin ang kanyang utak. So that is forward watcher. Okay, next question. Ito ay isang uri naman ng teksto na nagsasalaysay ng serye ng mga pangyayari. Ito ay nakatuon sa kung paano nangyari ang mga tagpo, kompleto sa panahon, tagpuan, at mga tauhan. Sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, at kailan. Is it letter A, the tekstong narrative? Letter B, the tekstong procedural? Letter C, tekstong informative? Or letter D, the tekstong persuasive? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter A at may E lang. Sumagot ng letter B. For this one, this is, of course, letter A alpha ho ang tamang sagot. Again, teksto, uri ng teksto na nagsasalaysay. Nagsasalaysay, so that is tekstong narrative at sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, at kailan. That is letter A alpha ho ang tamang sagot. Okay, nagbabalik si Ma'am Tess, ang ating top 3 sa SPLE. Sabi ni Ma'am Tess, have a blessed Sunday, Ma'am Joyce. Forever grateful po ako sa inyo. Isa po kayo sa dahilan kung bakit ako nag-top. Love you po, kasabagita, makinig po kayo ng mabuti sa mga konsepto po. Okay, so once again, congratulations po, Ma'am Tess. Si Ma'am Tess, siya yung kasabayan nyo sa pagre-review nitong mga nakaraang buwan. At by God's grace, siya ko ay nag-top sa SPLE, Licensure Examination for Professional Teachers. Okay, so congratulations po, ma'am. Sige, this is letter A alpha ang tamang sagot. Sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, kailan. So that is narrative. Okay, so sige, i-ration natin ang iba't ibang choices. So, pag sinabi nating tekstong informatibo, meaning layunin itong magbigay ng konkretong impormasyon tungkol sa tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Again, ang tatandaan nyo, pag sinabi nating tekstong informatibo, ito ay magbigay, layunin itong magbigay ng konkretong impormasyon. Magbigay ng impormasyon, that is tekstong informatibo. Okay, for example, sampagita ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. So, ito ay nagbibigay ng impormasyon. Ang deskriptibo naman, or tekstong deskriptibo, ito ay nagtataglay ng paglalarawan ng mga impormasyon. Again, kapag nagde-describe or naglalarawan, that is deskriptibo. Okay? Halimbawa, mahalimuyak ang mga bulaklak sa hardin ni Aling Marta. Mayroong paglalarawan. So that is tekstong deskriptibo. Okay, pag sinabi naman natin tekstong naratibo, ito ay nagsasalaysay ng serye ng mga pangyayari. Ito ay sumasagot sa tanong na ano, sino, saan, at kailan. Again, kapag nagsasalaysay, that is tekstong naratibo. Kapag naglalarawan, that is tekstong deskriptibo. Okay? Huwag kong malilito between narrative at descriptive. Okay, marami ang nagbabalik si Sir Rosel. Sabi ni Sir Rosel, salamat po Teacher Joyce. LPT na po ako ngayon at nakaka-miss mag-review. So, congratulations po, sir. Okay, pag sinabi naman natin tekstong procedural, from the word procedure, so meaning ito ay nakatuon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Again, nakatuon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, that is tekstong procedural. Ang tekstong persuasive naman, persuade, meaning mayroong paghihikayat. Ito ay may layuning manghikayat.
Again, ang tekstong persuasive, ang tatandaan niyo ho, ito ay may layuning manghikayat. Okay, ang tekstong argumentatibo naman, ito yung uri ng teksto na nakatuon sa paglalahad ng opinyon, paniniwala, or kuro-kuro sa mahahalagang isyu. Again, ang tekstong argumentatibo, ito ay nakatuon sa paglalahad ng opinyon. So that is argumentatibo. Okay, for example, dapat ba naaprubahan ang divorce law? Okay, ito ay mayroong, depende kasi sa mga tao yan. Ito ay nakatuon sa paglalahad ng opinion or paniniwala. That is argumentatibo. Okay, so sige, tingnan natin kung nakuha ba agad. Okay. Ito ay isang uri ng teksto na naglalarawan ng isang visual na konsepto tungkol sa bagay, puok o pangyayari. Maaaring nagbigay rin ito ng mas malalim na paglalarawan sa kabuuan ng bagay o ng isang pangyayari. Is it letter A, the informative, letter B, descriptive, letter C, the narrative, or letter D, the argumentative? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Sige, again, isang uri ng teksto na naglalarawan. Okay, andyan na yung clue. Kaya kayo nasasaktan. Kasi andyan na, naghanap pa kayo ng iba. Again, tekstong naglalarawan. Kaya for this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. At so far, wala pa namang nagkakamali. Again, tekstong naglalarawan, nagde-describe. So this is letter B, bravo ang tamang sagot. Okay, next question. Ito ay isang masalimuot na prosesong pangkaisipan na kung saan ang mambabasa ay aktibong nagpaplano, nagdidesisyon at nag-uugnay ng mga kasanayan at estratehiyang nakatulong sa pag-unawa. Is it letter A, the pagsulat, letter B, pagsasalita, letter C, pakikinig, or letter D, pagbasa? Alright, so I see a lot of letter D at of course, letter D, delta ho ang tamang sagot. Masalimuot na prosesong pangkaisipan, that is pagbasa. Okay, next question. Ito ay pagkakaroon ng kamalayan or kaalaman at kasanayan sa pagkontrol ng sariling proseso ng pag-iisip or pag-unawa. Is it letter A, the theory ang schema sa pagbasa? Letter B, kaalaman sa pagbasa. Letter C, metacognition sa pagbasa. Or letter D, mapanuring pagbasa. Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento po. Again, pagkakaroon ng kamalayan or kaalaman sa pagkontrol ng sariling proseso. So that is, alright, I see a lot of letter D at hindi ho letter D ang hinahanap natin. This is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. It's all about your thinking about thinking. That is metacognition sa pagbasa. Again, pagkakaroon ng kamalayan, kaalaman at kasanayan sa pagkontrol ng sariling proseso. So that is metacognition. It's all about thinking about thinking. Okay, letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Sabi ni Ma'am Tess, huwag na kayong humanap ng iba, kay Teacher Joyce lang sapat na. Oy, may hugot ang ating top notcher. Okay, next question na tayo. Anong pagsusulit ang higit na madaling ihanda at lumilinang ng kasanayang magpahayag at ito ay binubuo at hindi nagbibigay ng puwang sa paghuhula at nakakapagtaya ng maraming bagay? Is it letter A, pagsusulit na pasanaysay? Letter B, pagsusulit na may pagpipilian? Letter C, pagsusulit na pagtapat-tapat? Or letter D, pagsusulit na tama o mali? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pag-i-komento ho. Alright, I see a lot of letter A and that is letter A, alpha ho ang tamang sagot. Again, yung hinahanap natin, pagsusulit na madaling ihanda. Sa sanaysay ho, letter A, alpha ang tamang sagot. The rest of the questions are objective, except letter A, alpha.
Okay, letter A, alpha is under subjective type na mga tanungan. So, ito ay madaling ihanda. So, bakit nga ba? Okay, sasabihin mo lang sa iyong mga mag-aaral na, okay, ngayong hapon ay gumawa kayo ng sanaysay hinggil sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa edukasyon. So, ang pagsasanaysay kasi, meaning ito yung, kumbaga, pagpapahayag ng iyong sariling saloobin or inyong opinion sa pamamagitan ng pagsulat. Madaling ihanda, ngunit mahirap iwasto. It's because mahaba yung mga sagot dyan. And as a teacher, kailangan mo yung basahin word for word. Unlike na mga multiple choice, okay, number 1, letter C, number 2, letter D. Mahirap siyang ihanda, ngunit madaling iwasto. But for this question, ang hinahanap kasi natin is madaling ihanda. Madaling ihanda. So that is letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay, next question. Ito ay aktibong proseso sa paghahatid at pagkuha ng mensahe at tugon sa pamamagitan ng interaksyon ng tagahatid at tagatanggap. Is it letter A, pagbasa, letter B, pakikipagtalastasan, letter C, komunikasyon, or letter D, konteksto? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Okay, nasanay ako na may number. Sige, again, ano ho ang inyong kasagutan sa katanungang ito? Alright, so I see a lot of letter C at may iilang sumagot ng letter B. Ano yung context clue natin? Again, kapag sinabi nating pakikipagtalastasan, ito ay mayroong pakikipagpalitan ng ideya. However, sa tanong na ito, mayroon raw na interaksyon ng tagahatid at tagatanggap. Sender at receiver. So that is komunikasyon. So letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Again, basahing mabuti ang tanong. Sapagkat sa isang salita lang or dalawang salita ay pwedeng mabago ang kasagutan. Again, kapag mayroong tagahatid at tagatanggap, the sender at saka receiver, so that is communication. Kaya for this one, this is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Again, ang pakikipagtalastasan, ano yung tatandaan nyo? Mayroong pagpapalitan ng ideya. Okay, next question. Ang tugon ng tagatanggap ng mensahe sa komunikasyon ay tinatawag na, is it letter A, the channel, letter B, the feedback, letter C, encoder, or letter D, decoder? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento po. Alright, so I see a lot of letter B at may iilang sumagot ng letter D, delta. Again, ang tugon ng tagatanggap. So, yan ay tinatawag nating feedback. Again, tugon ng tagatanggap. So, that is feedback. Tugon, feedback. Pag sinabi kasi nating encoder, sila yung sender. Again, encoder, sila yung tagahatid. Again, encoder, sila yung tagahatid. Ang decoder, sila naman yung tagatanggap or the receiver. Again, encoder, sila yung tagahatid or the sender. Kapag decoder, decode, meaning sila yung tagatanggap or kumbaga receiver. Ang hinahanap kasi natin dito is tugon. So that is feedback. Pag sinabi natin channel, yan yung daluyan. Okay, sige, i-drill nga natin to. Kapag sinabi natin channel, daluyan. Kapag feedback, yan yung tugon. Kapag encoder, sila yung sender. Again, encoder, sila yung sender. Kapag decoder, sila yung receiver or tagatanggap. For this one, this is letter B, bravo ho ang tamang sagot. Okay, narito ang proseso ng komunikasyon. May 5 elemento or proseso ang mabisang komunikasyon. Ang mga bahaging ito ay maaaring ipahayag sa mga sumusunod. Una, we have the sender or the encoder. Sila yung tagapagdala. Okay. Ikalawa ay ang mensahe. Ikatlo ay ang channel or daluyan. Ang ika-4 is yung receiver or tumatanggap. Ang ika-5 is feedback or tinatawag nating tugon. Again, ano nga ulit yung 5
elemento ng komunikasyon, isasagot nyo, we have the sender, mensahe, channel, receiver, at feedback. Tatandaan nyo po ito. Okay, next question. Ang individual ang siyang mismong nagiging tagapaghatid at tagatanggap ng mensahe. Anong proseso ng komunikasyon ito? Is it letter A, the interpersonal, letter B, intrapersonal, letter C, pampubliko, or letter D, multicultural? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento po. Again, sila yung nagiging tagapaghatid at tagatanggap. Siya mismo yung tagahatid at tagatanggap. So that is, alright, I see a lot of letter B at of course, letter B, bravo ho ang tamang sagot. Again, for this one, this is letter B, bravo ang tamang sagot. Intrapersonal. Siya mismo yung tagahatid at tagatanggap. This is letter B, bravo ang tamang sagot. Okay, so pag sinabi kasi nating interpersonal, ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao or sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat. Again, ang tatandaan nyo ho, pag sinabi nating interpersonal, meaning ito yung komunikasyon na nagaganap sa pagitan ng dalawang tao or ng isang tao. However, pag sinabi natin komunikasyong pampubliko, meaning ito ay tumutukoy sa komunikasyon na nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat. Again, sa pamamagitan ng isa at malaking pangkat, that is komunikasyong pampubliko. However, pag sinabi natin komunikasyong multicultural, ito naman yung komunikasyon na nagsusukat ng mga kultura ng iba't ibang speaker. Again, nagsusukat ng kultura ng iba't ibang speaker, may kultura, multicultural. Okay, nakuha ho ba? Okay, marami ang nagbabalik. Sabi ni Ma'am Val, thank you, and I miss you, Ma'am Joyce. LPT na po ako at hoping makapasok sa RQA at magka-item next year. Okay, i-claim at manifest na natin yan. Sige, next question. Sinusubukan ng modelong ito na maunawaan ang isang kaganapan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pagtatanong ng 5 mahahalagang katanungan, the 5 W's. We have the who, what, which, to whom, at, with what effect. Is it letter A, modelo ni Laswell? Letter B, modelo ni Shannon Weaver? Letter C, modelo ni Berlo? Or letter D, modelo ni Aristotle? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakimento ho. Again, ang hinahanap natin is modelo na kung saan ito ay sumasagot sa mahahalagang katanungan na 5 W's. The who, what, which, to whom, at, with what effect. Anong modelo ito? Hindi kayo. Okay, again, sumasagot sa tanong na 5 W's. The who, what, which, to whom, at, with what effect. So that is, okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter B at may iilang sumagot ng letter A. For this one, this is letter A, alpha ho ang tamang sagot. Again, kapag sumasagot sa tanong na 5 W's, that is modelo ni Laswell. This is letter A, alpha, ang tamang sagot. So sige, i-reaction natin ang iba't ibang choices. So pag sinabi nating modelo ni Laswell, ito ay sumasagot sa 5 mahahalagang katanungan. The who, what, which, to whom, at, with what effect. However, pag sinabi nating modelo
ni Shannon Weaver. Ito naman yung modelo ng komunikasyon na naglalarawan sa technological na komunikasyon. Again, kapag naglalarawan sa technological na komunikasyon, isasagot nyo, modelo ni Shannon Weaver. Kapag sinabi naman nating modelo ni Berlo, ipinapaliwanag ito sa 4 na hakbang. The SMCR. Again, modelo ni Berlo, mayroong 4 na hakbang. The SMCR. So, pag sinabi nating S, yan yung source, eto. Kapag sinabi nating M, yan yung message. Kapag C, channel, at R for receiver. So, ito ay, ang natatanging aspeto ng modelo ni Berlo ay nagbibigay ito ng detalyadong paliwanag ng mga pangunahing elemento sa bawat hakbang na nakakaapekto sa kung gaano kahusay na ipapaabot ang mensahe. Again, ang tatandaan niyo po pag sinabi nating modelo ni Berlo ay SMCR. Again, SMCR, that is modelo ni Berlo. The source, the message, the channel, at saka receiver. However, pag sinabi nating modelo ni Aristotle, ang modelong ito ay nakatuon sa tagapagsalita at pagsasalita. Again, anong modelo ang nakatuon sa tagapagsalita at pagsasalita? Then your answer would be modelo ni Aristotle. Okay, so i-drill natin ang iba't ibang uri ng modelo. Anong modelo na kung saan ito ay naglalarawan sa technological na komunikasyon? Again, kapag modelo na naglalarawan sa technological na komunikasyon, isasagot nyo modelo ni Shannon Weaver. Kapag ito naman ay, kumbaga, SMCR, isasagot nyo modelo ni Berlo. Kapag modelo ni Aristotle, ang tatandaan po natin is nakatuon sa tagapagsalita at pagsasalita. Modelo ni Aristotle, again, nakatuon sa tagapagsalita at pagsasalita. Ang modelo ni Lasswell, so yan yung sumasagot sa tanong na 5 Ws. Kapag sumasagot sa tanong na 5 Ws, so that is modelo ni Lasswell. Okay, sige, next question na tayo. Sino ang sumusunod? Sino sa mga sumusunod ang bumuo ng acronym na speaking alang-alang sa pagkakaroon ng epektibong pagpapahayag? Is it letter A, M.A.K. Holiday, letter B, si Henry Gleason, letter C, Del Himes, or letter D, Noam Chomsky? Ano po ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento po. Again, sino raw ang bumuo ng acronym na speaking? So that is, alright, I see a lot of letter C at of course, letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Again, this is letter C, Charlie ang tamang sagot. How about M.A.K. Holiday? Ano yung binuo ni M.A.K. Holiday? Again, ngayon ang tanong, ano yung binuo ni Holiday? Yaan yung tungkulin ng wika. Pag ang tanong is, ano yung binuo ni M.A.K. Holiday? Ang isasagot nyo ho is tungkulin ng wika. Again, tungkulin ng wika, sino yung proponent? Si M.A.K. Holiday. Si Del Himes, siya yung proponent ng speaking. How about Henry Gleason? Okay, si Henry Gleason naman, siya yung nagsabi na ang wika raw ay isang masistemang balangkas. So, pag sinabi natin masistemang balangkas, meaning may sinusunod na order. Unang naging tunog, hanggang sa naging salita, naging parirala, hanggang sa naging pangungusap. Mayroong sistema or order na sinusunod. Si Noam Chomsky naman, siya yung proponent ng teoryang inatism. Pag sinabi natin inatism, meaning ang tao raw ay likas na natututo kahit hindi turuan. Teoryang inatism, sino yung proponent? Si Noam Chomsky. Okay? Siya rin yung gumawa ng Language Acquisition Device or the LAD. So sige, narito ang iba't ibang tungkulin ng wika. So natalakay na natin to sa ating previous na mga session at kumbaga nilagay ko lang para ma-refresh. Okay, pag sinabi nating interactional, meaning pagpapanatili ng ugnayan at relasyong sosyal. Instrumental naman, ito ay tumutugon sa pangangailangan
Kapag tumutugon sa pangangailangan, that is instrumental. Ang regulatory naman, yan yung kumukontrol at gumagabay sa kilos ng iba. Yan yung nagre-regulate sa asal or kilos ng iba. However, pag personal na tungkulin ng wika naman, ito yung nakakapaghayag ng sariling damdamin or opinion. From the word personal. So meaning ikaw mismo, yung nagpapahayag ng sariling damdamin or opinion. Ang imahinatibo naman, ito ay nakakapagpahayag ng imahinasyon. Imahinatibo, nakakapagpahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan sa pamamagitan ng pagsasalaysay gamit ang idioma or tayutay. Ang yuristiko naman yan yung makapaghanap ng impormasyon. Yuristiko, again, yuristiko makapaghanap ng impormasyon. At kabaliktaran naman yan ng informative. Pag sinabi kasi natin informative, yan yung makapagbigay ng impormasyon. Again, yuristiko makapaghanap ng impormasyon. Ang informative naman makapagbigay ng impormasyon. Okay, so next question. Si Teacher B ay nagbibigay ng panuto sa mga naatasang mag-aaral hinggil sa mga napiling paksa. Ang naturang gawain ay nagtaglay ng anong tungkulin ng wika. Is it letter A, the interactional, letter B, yuristiko, letter C, informative, or letter D, regulatory? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Okay, I see a lot of letter D. So, bakit letter D, delta, ang inyong sagot? Again, ano yung context clue na pwede niyong i-highlight for this question? Yan yung si Teacher Ruby ay nagbibigay ng panuto. Si Teacher Ruby ay nagre-regulate ng kilos ng mga mag-aaral. So, that is, of course, letter D, delta ho ang tamang sagot. Again, this is letter D, delta ang tamang sagot. Kapag sinabi natin gumagabay or nagre-regulate sa kilos ng iba, so that is regulatory. Ang interactional naman, again, ano yung tatandaan nga natin pag sinabi natin interactional? Yan yung pagpapanatili ng ugnayan at relasyong sosyal. Okay, for example, mga pagbate, hi, magandang umaga, mga ganyan, interactional. Pagpapanatili ng ugnayan at relasyong sosyal. So, pag sinabi natin yuristiko, ano nga ulit yung tatandaan natin? Pag yuristiko, yan yung paghahanap ng impormasyon. Ang informative naman, yan yung pagbibigay ng impormasyon. Again, i-drill nga natin interactional, pagpapanatili ng ugnayang sosyal. Ang yuristiko, yan yung paghahanap ng impormasyon. Ang informative naman, yan yung pagbibigay ng impormasyon. At ang regulatory, yan yung gumagabay or nagre-regulate sa kilos or asal ng ibang tao. Kaya for this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay, next question na tayo. Ang mga sumusunod na binubuo ng mga makrong kasanayang pangwika maliban sa isa, except saan? Is it letter A, pakikinig, pagsasalita, pagbasa? Letter B, pagsulat, pagbasa, pagsasalita? Letter C, panunood, pakikinig, pagbasa. Or letter D, pakikinig, pagpapasya at pagsasalita. Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Alright, I see a lot of letter D, delta. At of course, letter D, delta ho ang tamang sagot. So bakit hindi kasali si letter D, delta? Sapagkat ang pagpapasya ay hindi kasali sa 5 makrong kasanayang pangwika. Again, ang pagpapasya ay hindi kasali sa 5 makrong kasanayang pangwika. Kaya for this one, this is letter D, delta, ang tamang sagot. Okay, pakikomento nga po kung ano-ano yung 5 makrong kasanayang pangwika. Okay, tingnan natin kung natatandaan pa ba. Again, ano-ano ang 5 makrong kasanayang pangwika. Sige, sagot-sagot. Aantayin ko ang inyong mga komento. Again, ano-ano ang mga 5 makrong kasanayang pangwika? We have, okay, ang bilis mag-type ni Sir Ace. Sabi ni Sir Ace, pagbasa, pagsulat, pakikinig. Okay, nagdoble yung pagsulat. May panunood yung kulang kay Sir Ace. Pagbasa, pagsulat, pakikinig, panunood, at pagsasalita. Okay, yan ho. Sige.
Okay, next question. Ito ay inilalarawan ni Goodman bilang isang psycholinguistic guessing game. Is it letter A, the pag-iisip, letter B, pagsasalita, letter C, pagbasa, or letter D, pakikinig? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Okay, sige. Again, ito ay inilalarawan ni Goodman bilang isang psycholinguistic guessing game. So that is, okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter A at may iilang sumagot ng letter D. Sige, for this one, this is, okay, I see a lot of letter A at hindi ho letter A alpha ang tamang sagot. This is pagbasa, pagbasa. Okay, ito ho ay makikita mismo sa ating aklat. Again, kapag sinasabi ni Goodman, siya yung isa sa mga nagsabi sa pagbasa na ang pagbasa na makungkasan niyang pangwika ay psycholinguistic guessing game. Sapagkat yung mambabasa, siya yung aktibong nagpaplano, nag-uugnay at naghuhula kung ano kaya yung magiging kalalabasan ng kwento. So this is letter C, Charlie ho, ang tamang sagot. Kapag psycholinguistic guessing game, that is pagbasa. Okay, siya yung tipo na tagapakinig na nawari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Hinihintay lamang niya ang oportunidad na makapagtanong para makapag-impress. Is it letter A, the frowner, letter B, bewildered, letter C, the eager beaver, or letter D, the tiger? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Again, siya yung tipo na tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Alright, I see a lot of letter A at may sumagot ng letter C. For this one, this is letter A alpha ang tamang sagot. Again, this is letter A alpha ang tamang sagot. Pag sinabi natin laging may tanong at pagdududa at hinihintay lamang niya ang oportunidad na makapagtanong para makapagpa-impress, so that is frowner. Okay, letter A alpha ang tamang sagot. So sige, i-ratio natin ang iba't ibang uri ng tagapakinig. Una, we have bewildered. So pag sinabi natin bewildered, siya yung tagapakinig na kahit na anong pilit ay wala talagang maintindihan sa naririnig. Makikita ang pagkunot ng noo at pagsimangot. So pag sinabi naman natin frowner, siya yung laging handa na magtanong para makapagpa-impress. Again, frowner, siya yung laging handa na magtanong para makapagpa-impress. Si frowner ay mahilig sa Jollibee. Okay, si relax naman, siya yung, kumbaga, isa siyang problema sa isang nagsasalita, paano ay kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Again, si relax, siya yung problema ng tagapagsalita. Si two-eared listener naman, siya yung pinaka-epektibong tagapakinig. Bakit? Sapagkat ginagamit niya hindi lamang ang kanyang tenga, kundi pati na rin ang kanyang utak. So si tiger naman, siya yung naghihintay na magkamali ang nagsasalita para makapag-react. So si perfect, si tiger. Si BCB naman, siya yung abala sa ibang bagay. From the word busy, meaning abala sa ibang bagay habang nakikinig. Si eager beaver naman, siya yung tango ng tango, ngunit wala namang naiintindihan. Again, eager beaver, siya yung tango ng tango, ngunit wala namang naiintindihan. Okay, nakuha ho ba? So sige, i-drill natin ang iba't ibang uri ng tagapakinig. Okay, pag sinabi natin, sabi ni Ma'am Ses, mabuti na lang at naparito. Okay, i-drill na muna natin ang iba't ibang uri ng tagapakinig. So anong uri ng tagapakinig? Ang tango ng tango, ngunit wala namang naiintindihan. Again, anong uri ng tagapakinig? Ang tango ng tango, ngunit wala namang naiintindihan. So that is, sige, tingnan natin again, uri ng tagapakinig na tango ng tango at wala namang naiintindihan. At some point, di ba, nangyari to kapag math ang subject. Okay, sabi ni Ma'am ba to? Okay, very good. That is eager beaver. Kapag abala sa ibang bagay, yaan ay BCB.
Kapag naghihintay na magkamali, ang nagsasalita, siya yung tiger. Kapag pinaka-epektibong tagapakinig, isasagot nyo two-eared listener. Kapag siya yung problema ng nagsasalita, paano ay kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig, so siya ay tinatawag nating relax. Relax na tagapakinig. Si frowner naman, siya yung laging handa na magtanong para makapagpa-impress. Again, laging handa na magtanong para makapagpa-impress, siya yung frowner. Si bewildered naman, siya yung tagapakinig na kahit anong pilit ay wala talagang maintindihan. Makikita ang pagkunot ng noo at pagsimangot. Okay, so now let's proceed with our next question. Okay, anong estilo ng komunikasyon ang kadalasang ginagamit sa pagsasalita sa harap ng publiko na may malaking bilang ng audience? Is it letter A, the casual style? Letter B, the consultative style? Letter C, the intimate style? Or letter D, the oratorical or frozen style? Ito ho ang inyong kasagutan for this question, pakikomento ho. Again, ang hinahanap natin is anong estilo ng komunikasyon ang kadalasang ginagamit sa pagsasalita sa harap ng publiko na may malaking bilang ng audience. Alright, so iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter D at may iilang sumagot ng letter B, bravo. For this question, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Again, kapag sinabi natin ginagamit sa pagsasalita sa harap ng publiko, so that is oratorical or frozen style. Kaya letter D, delta ang tamang sagot. Okay, i-ration natin ang iba't ibang choices. So this is under antas ng formalidad sa pakikipagtalastasan or komunikasyon. Ano yung mnemonics natin? Sidong. C for casual style, I for intimate, D for deliberative, O for oratorical, C for consultative. Okay, so pag sinabi natin casual style, dito ay hindi binibigyan ng pansin ang formalidad ng pakikipagtalastasan. Halimbawa ay kapag yung kaibigan or magkapamilya yung kausap natin. However, sa intimate style naman, ito yung kumbaga nagaganap ito sa pagitan ng malapit na kaibigan, kapamilya, or karelasyon. Intimate, meaning nagaganap sa pagitan ng malapit na kaibigan or kapamilya. So, ang deliberative style naman, ito yung ginagamit sa tiyak na bilang ng audience na hindi kailangan ng mataas na antas ng formalidad. Okay, for example, ito ay masasaksihan natin sa loob ng classroom o forum. Ang tatandaan natin pag sinabi nating deliberative style, ito ay ginagamit sa tiyak na bilang ng audience. Tiyak na bilang ng audience, that is deliberative style. Ang oratorical or frozen style naman, ito yung tanong. Ito ay ginagamit sa pagsasalita sa harap ng publiko na may malaking bilang ng audience. Again, sa harap ng publiko, that is oratorical or frozen style. Ang consultative style naman, ito yung ang formalidad sa pananalita sa pamamagitan ng pagiging mapili sa mga salitang gagamitin. Ito ay masasaksihan natin sa opisina or meeting. Again, consultative style, formal talaga. Again, consultative, formal na pananalita. At ito ay masasaksihan natin sa opisina or meeting. Okay, next question. Ang National Youth Commission ay makikisali sa pagdiriwang ng World Youth Day para sa taong ito na may temang stand up, I appoint you as a witness of what you have seen. Okay, bilang miyembro ng Sangguniang Kabataan sa inyong lugar, kayo ay magsasagawa ng isang kampanya para sa kamalayang panlipunan or the social awareness campaign sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang talumpati sa iyong kapwa kabataan kaugnay sa isyong panlipunan na napili. Anong bahagi ng performance task ang sinalungguhitang pahayag? Is it letter A, the goal or layunin? Letter B, the role or gampanin sa ginagampanan? Letter C, situation or sitwasyon? Or letter D, product o produkto?
Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Okay, anong bahagi ng performance tax ang sinalungguhitang salita? Again, ano yung sinalungguhitang salita? Yan yung magsagawa ng isang kampanya. Okay, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors. I see a lot of letter A at may iilang sumagot ng letter B. For this one, this is letter D, delta ang tamang sagot. Again, this is letter D, delta ang tamang sagot. So, bakit letter D, delta? Okay, magsasagawa ng isang kampanya para sa kamalayang panlipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng talumpati. Ano yung product? Pagbibigay ng talumpati. So, for this one, this is letter D, delta ho ang tamang sagot. Okay, sa mga nagkamali, at least natuto. This is letter D, delta ang tamang sagot. Sabi ni Ma'am Guanzon, naligwak na naman. Importante natuto. Sige. Again, kapag product or produkto, meaning may product talaga. Ano yung product? Magbigay sila ng talumpati. Kaya for this one, this is letter D, delta ang tamang sagot. Okay, ano ang pangkalahatang layunin ng KWF or Komisyon sa Wikang Filipino upang mapaunlad, mapalaganap at mapanatili ang Filipino at iba pang wika? Is it letter A, magsagawa, magugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik? Letter B, magsagawa ng mga seminar at palihan? Letter C, makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya? Or letter D, maglimbag ng mga aklat at diksyonaryo? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Alright, I see a lot of letter A and this is, of course, letter A, alpha ang tamang sagot. Ang nangyari rito is umbrella method. Kumbaga, nasa kay letter A na lahat. Okay, magsagawa, magugnay at magtaguyod ng pananaliksik. Kaya this is letter A, alpha ang tamang sagot. Okay, bata pa lamang si Donna ay mahusay na siyang magsalita dahilan para siya ay kagiliwan ng mga tao. Katunayan, kung siya ay nagkikwento, ang pagkakasunod ng mga pangyayari ay maayos at talagang mauunawaan ito ng kanyang kausap. Sa modelo ng komunikasyon ni Del Hines, anong bahagi ito? Is it letter A, the setting, letter B, the case, letter C, ends, or letter D, the act sequence? Ano po ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Alright, I see a lot of letter D at of course, letter D, delta ang tamang sagot. Ano yung context clue natin? Si Donna ay maayos magkwento sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Again, maayos magkwento si Donna sa mga pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Kaya this is letter D, delta ang tamang sagot. Sino nga ulit yung proponent ng setting? Siya ay walang iba kundi si Del Hines. Okay, sige. So, ang speaking ayon kay Del Hines. So, pag sinabi nating setting, meaning ito ay sumasagot sa tanong na saan nag-uusap. Setting, saan nag-uusap. Ang participants naman, sino ang kausap. Ang ends naman ay sumasagot sa ano ang layunin ng pag-uusap. Kapag act sequence, paano ang takbo ng usapan? Pag sinabi naman natin case, meaning formal ba or informal ang usapan? Ang instrumentalities naman, ano ang medium ng usapan? Kapag sinabi natin norms, ito ay sumasagot sa tanong na ano ang paksa ng usapan. Okay, ang genre naman, ito ay sumasagot sa tanong na nagsasalaysay ba, nakikipagtalo, or naglalarawan. Okay, sige, next question. Okay, may nagbabalik si Ma'am Roma. Sabi ni Ma'am Roma, hi Ma'am, bumabalik po para magpasalamat. Dahil po sa inyo, LPT na po ako, one taker lang po, sandigan ko po kayo. Okay, once again, congratulations po Ma'am Roma. At yes, naway magka-item na sa DepEd later. Okay? Congratulations po.
Sige. Again, ito ay proseso ng paghahatid ng saloobin, opinyon, o karunungan sa pamamagitan ng makabuluhang tunog. Ito ay tinatawag na, is it letter A, pagtatala, letter B, pagsasalita, letter C, pakikinig, or letter D, pagbasa? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Alright, I see a lot of letter B. Ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Again, context clue muna tayo. Ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Ito ay, okay, gumagamit. Ito ay paghahatid ng saloobin or opinion sa pamamagitan ng tunog. So that is pagsasalita. Again, letter B, bravo ko ang tamang sagot. Okay, next question. Ang aking kaibigan ay ahas. Sino ang relate? Ang pahayag na ito ay halimbawa ng, is it letter A, konotasyon, letter B, ponema, letter C, denotasyon, or letter D, reduksyon? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Again, ang aking kaibigan ay ahas. So that is, alright, I see a lot of letter A at of course, letter A, alpha ho ang tamang sagot. Pag sinabi natin konotasyon, meaning may nakatagong kahulugan or di literal na pagpapakahulugan. Kaya for this one, this is letter A, alpha. Ang aking kaibigan ay ahas, meaning yung kanyang kaibigan ay traidor. Di literal na pagpapakahulugan at may nakatago na ibang kahulugan. However, pag denotasyon kasi, ito yung literal na pagpapakahulugan. For example, ako ay may alagang ahas. That is literal, na ahas mismo, yung kanyang ibig na ipagkahulugan. However, sa tanong na ito, ang aking kaibigan ay ahas, so may nakatago na kahulugan, meaning traidor ang kanyang kaibigan. Kaya for this one, this is letter A, alpha, ang tamang sagot. Okay, next question. Ito ay gawaing kolaboratibo na nagsusuri sa gawa or produkto ng kasapi ng guro, nagbibigay puna or komento at mungkahi sa kung paano higit na mapapabuti or mapapaganda ang proyekto. Is it letter A, the critiquing session, letter B, debate, letter C, the fishbowl technique, or letter D, the role play? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Alright, so I see a lot of letter A. Ano yung context clue muna na pwede nating i-highlight? Again, ano yung context clue na pwede nating i-highlight? Okay, dapat as early as now ay, kumbaga, i-practice nyo na yung paghahanap ng context clue. Sapagkat magagamit nyo po yan pagdating sa board exam. Again, gawaing kolaboratibo na nagsusuri sa gawa ng produkto, that is, okay, nagkritik ka. So this is letter A, alpha. Letter A, alpha ho ang tamang sagot. That is critiquing session. Nagbibigay po na critiquing session pa rin. Okay, ang fishbowl technique, ano nga ulit yung tatandaan natin sa fishbowl technique? Ito ay, kumbaga, kagamitan na ginagamit sa mga mag-aaral na may mataas na antas na kasanayang pampagkatuto. Again, anong kagamitan ang ginagamit sa mga mag-aaral na may mataas na antas ng kasanayang pampagkatuto? Isasagot nyo, fishbowl technique. Okay, so next question. Anong bantas ang ginagamit sa formal na liham? Is it letter A, mahal na Pangulong Marcos, Kuwait? Letter B, mahal na Pangulong Marcos, Tuldok, Kuwait? Letter C, mahal na Pangulong Marcos, Tutuldok? Or letter D, mahal na Pangulong Marcos, walang bantas? Ano ho ang inyong kasagutan for this question? Pakikomento ho. Again, anong bantas ang ginagamit sa formal na liham? Formal na liham, so that is, alright, iba-iba ng sagot ang ating Filipino majors, mabuti at naparito. For this one, this is letter C, Charlie ho ang tamang sagot. Again, anong bantas ang ginagamit sa formal na liham? Tutuldo. This is letter C, Charlie ang tamang sagot. Okay, sa di formal na liham, ang ginagamit ho natin ay Kuwait. Again, sa di formal na liham, anong bantas ang ginagamit? Kuwait. Pero kapag formal na liham, ang bantas na ginagamit naman natin is tutuldo.
or the colon. Okay, nakuha ho ba? So this would be the last item. I hope ay may natutunan kayo at maraming salamat po. Okay, so once again, ngayon pa lang, binabati ko na kayo na congratulations in advance, future LPTs and top-notchers. At sa mga hindi pa po naka-join sa ating exclusive review group, ay pwede pa po kayong humabol. Sapagkat lahat ng sessions is recorded, kaya pwede niyo po itong balikan anytime. Okay, this live will be available sa mga members. Okay, right after this live, ay ipa-private ko po to. Okay, so maraming salamat po at I hope ay may natutunan kayo. Okay, right after this live, ibibigay ko yung quiz natin sa ating exclusive group. Okay, so yes, bye-bye!